Sa kubyerta ng isang bapor na nagngangalang Bapor Tabo na nahintulad sa pamamahala ng Kastila ay nagsasakay ng mga Indio at Maharlika. Nakikita niyo ang suot ko? Walang-wala ito sa mga suot niyo. Pinagasi ba naman ako? Hoy, Kapitan! Nakikita sa pagpapatakbo ng marko? Ang hina! Patawad, pero ito lang ang kaya ng ating bapor. Ang baba talaga ng ilog na ito. Kaya ang bagal ng takbo ng makina eh. Isang simpleng luwas lamang ang gagawin at walang anumang gugugulin. Ang dapat lamang gawin ay isang kanal na nagmula sa ilog at lalabas sa Manila. Mapapadali nito ang mga daanan at mababawasan ang pagbuho ng buhangin sa ilog. Hindi ako sumasang-ayon sa iyong panukala, Ginoong Simon. Malaking pera ang maigugugon at masisira ang ibang kabahayan. Pues, hayaang masira ang dapat masira. At saan namin kukunin ang malaking pera na ipagbabayad sa magagawa? Baka magdulot ito ng himagsikan. Himagsikan? Kabaliwan! Nang himagsikan ba ang taga-Ehipto at ang Hudyo? Ang gagawa ng kanal ay mga alipin. At kung hindi pinasapat, ay idadagdag ang mga mamamayan. Ngunit wala tayo sa Ehipto ng mga Hudyo, Ginoong Simon. Ikinalulungkot ko, ngunit hindi ako sumasang-ayon sa iyong gusto. Sa kabilang dako ng barko, may dalawang estudyanteng nakikipagtalo sa isang matanda. Akademya, wikang Kastila, sa tingin ko hindi yan maisa-tuparan. Maisa sa katuparan po, nigarluhan ko po ng 2 kabayo si Padre Irene at nangako siya makipagkita kay Kapitan General. Magandang umaga, mga Ginoo. May tanong ko lang sa iyo, Ginoong Isagani. Huwag saan ang ikagagalit ng aking tatanong. Mahirap lang ba ang iyong bayan kaya hindi kayo makabili ng alahas? Hindi kami bumibili ng mga bagay na hindi namin kailangan. Ganun ba? Pagsensyahan mo na ako, Ginoo. Kumalma ka, aking kaibigan, tayo'y umupo muna. Bakit ba umiinit ang iyong dugo sa kanya? Isagani. Iwan ko ba, Basilio? Unang tingin ko pa lang sa kanya, iba na ang nararamdaman ko. Dapat tayong mag-ingat. Nabalitaan ko, magkaibigan sila ni Kapitan General. Talaga? Dinadalaw ba siya ni Kapitan Tiago? Aba, oo. Si Kapitan Tiago ang una niyang bisita at sa pagkaririnig ko, siya ay may hati sa mana. Nagkwentuhan pa nga ang dalawa at si Simon ay papunta sa kubyerta kung saan may mga nagkukwentuhan tungkol sa mga alamat sa ilog. Maraming malulungkot at masasayang alamat ang ilog na ito. Katulad na lamang yung tinatawag nilang malapad na ilog na kinakatakutan dahil daw ito ay tinitirhan ng mga espiritu at pinagsasamantalahan at pinupugaran ng mga rebelde. May alamat rin tungkol kay Doña Jeronima, magkasintahan daw sa Espanya, na may arsobispo sa Maynilang lalaki nagbabalat kayong babae. Naparito at hiniling na sundin nito ang pangakong pakasalan sila. Iba ang naisip sa arsobispo. Tika, huwag niyong kakalimutan. At pinakatotoo sa lahat, ito ang milagro ni San Nicolas. Si San Nicolas na nagligtas sa isang inchik sa pagkamatay sa mga buhayang naging bato ng dasalan. Ito na ang isang inchik na santo. Napakaganda ang ano'y takot na inchik, tubig sa ilog at mga bato. Magnifiko. Pero Kapitan, may tanong ako. Saan nga ba napatay ang lalaking nagngangalang Gibara? Nabara? Ibarra. Siya si Crisostomo Ibarra. Dayon kay Ibarra, nang muli siyang abutan, ay tumalon siya sa bangka. Nang paglitaw ng kanyang ulo, ay pinaulanan siya ng bala. At nang siya'y mawala na sa kanyang paningin, ang tubig ay naging kulay dugo. At ang kanyang bangkay ay kasama na ng ama. Ginoong Simon, bakit ka namumukha? Huwag mong sabihin na ang isang bihasang manlalakbay ay nalulula sa ilog Pasig. Hindi ako ang nalulula. Siya nga pala, Kapitan. Ikwento niyo pa ang buhay ng Crisostomo Ibarra na ito.
At nagkwento na nga ang kapitan. Pero hanggang sa pagkamatay lang ni Ibarra ang natatandaan. Si Tandang Selo ang matandang lalaking mangangahoy na nag-aruga kay Basilio noong siya ay bata pa, buhay at nasa mabuting kalagayan. Ang anak niyang si Tales ay namatayan ng asawa't anak na dalaga. Siya ay naging kabesa di barangay, ngunit ayaw niya ang trabahong ito. Kinukuha ng mga praile ang kanilang lupain. Ang anak niyang si Tano ay naging gwardya sibil at si Julie ay napilitang isangla ang sarili para maitubos ang ama. Hala, wala na akong pera. Anong may pangtutubos ko sa ama ko? Paano na ito? Di ako makapayag kung naalis ka. Babalik na ako sa buko. Patawad, Ingkong. Ngunit ito lamang ang solusyon para maitubos ko si ama. Ganun ba ka-importante ang agnos na binigay sa Basilio? Para isang lam yung sarili mo kay Hermana Pinsan. Opo, Ingkong. Inihag na nga si Tales ngayon. Magpapaalila ka pa kay Hermana Pinsan dahil lang sa 250. Ingkong, gagawin ko ito para kay ama. Gabi na at inilalakad na ang posisyong Noche Buena nang dumating si Basilio sa San Diego. Naabala sila sa daan dahil nalimutan ng kutsero ang sedula nito. At walang ilaw ang parol, kaya't binugbog ng mga gwardya sibil. Sa bahay ni Kapitan Tiago ay nanatili si Basilio, ngunit di siya makakakain ng hapunan dahil sa mga ulat na ibinigay ng utusan. Pumunta siya sa libingan ng kanyang ina na namatay. 13 taon na ang nakalilipas. Ano ba itong naririnig ko? Ibarra? Ngunit siya ang lalaking tumulong na ipaglibing ang aking ina at isunog ang lalaking iyon. Sino nga ba ang nagbubuhay? Huwag kang lumapit, hindi mamamatay ka. Hindi ba't nagkita na tayo 3 taon nang nakalipas? Sino ba ka sa palagay mo? Ikaw yung taong akala nila patay na. Pero ang iyong lihim ay nakatago at walang nakakarinig kahit sino man. Hindi ko pinagsisihan na patayin ka, Basilio. Gaya ko, ikaw ay may tungkol sa ating lipunan. Ikaw at ako ay dapat magtulungan. Nais kong tulungan ka, Ginoo kong Ibarra. Naniniwala ako na karunungan lang ang nais mo sa bayan. Mali ka! Sa pamamagitan ng lakas ay makakamit natin ang kalayaan. Marahil magkaiba tayo ng paniniwala. Respeto ang desisyon mo, Basilio. Ngunit kung magbago man ng iyong isip, ay bukas ang aking pintuan ng aking bahay. Tata Selo? Hala, napipi na si Tata Selo. Kumalat ang balita sa pagkapipi ni Tandang Selo. Marami ang walang pakialam. Dumating na si Tales na malungkot na malungkot. Pinapaalis na sila sa kanilang tahanan. Kinabukasan, nakitulog si Simon sa kanila. Tuloy po tayo, Ginoong Simon. Maraming salamat, Dino. Sa tingin mo ba sapat na itong revolver plus mga tulisan? Iwan ko po, pero meron silang baril na malayo ang nararating. Mga brilyante! Itim na brilyante na mahirap bantayan. Tanong ko lang, meron ka bang may alok sakit? Kabis ng talis? Wala, Ginoong Simon. Nasaan na agnos na binigay ni Basilio kay Jolie? Binigay ito ng Maria Clara sa isang kitongin na nagpagamot kay Basilio. Kung ganang bibilhin ko ito ng 500 piso,
500? Kailangan pa malaman ni Jolie. 500 piso? Pero kailangan pa ito malaman ni Jolie. Kung ganun ho, kayo na po ang bahala. Kinabukasan, nakita ni Simon na nawawala na ang kanyang revolver at nakita ang isang liham. Laking tuwa ni Simon nang makita ang agnos ni Maria Clara. Nang gabing iyon, 3 bangkay ang natagpuan. Pugot ang mga ulo, may sumpal ng lupa sa bibig, at may katagang tales. Ayoko na mag-aral. Hoy, Placido, nakapag-aliw ka ba ng bakasyon? Ewan, bakit? Kasi ko, ang dami ko nakita ang mga babaeng mga ganda. Pero teka, ano nga bang nangyari nung nakaraang araw? At sumagot si Placido at tumungo sa klase. Ngunit nagdadalawang isip siya. Sa klase ng pisika, sinabi ng propesor na 15 araw nang hindi pumapasok si Placido. Ngunit hindi makapaniwala si Basilio at ininsulto siya ng padre. Nagalit si Placido. Pumunta si Isagani kay Ginoong Pasta, isang bantog na abogado. Bakit niyo pa kasi hinahangat na ito ang wikang Kastila? Pagdating ng panahon ay tubuanin kayo ng uban katulad ko. Baka sabihin niyo hindi ako nagbulungan sa inyo. Hindi ito pansariling kagustuhan. Ako ay napagutusan lang. Ngayon, hindi mo pa masasabing nakatutulong ako sa kapwa. Ngunit ang bawat puting buhok ay may sisilbing tinik ng ating kakulangan. Hanga ako sa kanya, pero siya mismo ang gumagawa ng kanyang sariling libingan. Paalam. Nagdaos ng piging sa bahay ni Quiroga dahil nais niyang magkaroon ng konsolado ang mga inchik. Kinausap siya ni Simon. Makinig ka. Ang 9,000 mong utang ay gagawin ko 7,000 utang kung hayaan mong ilang kahan ng baril ang matatago mo rito ngayong gabi. Oo, sige, payag ako. Nagkaroon ng salo-salo sa pansiteria Makanista, sina Picson, Sandoval, Isagani at Makaraig. O Makaraig, ano nangyayari sa lakad natin? Sumang-ayon ang lupon at pinatin nilang mag-aaral dahil sa kanilang pagkauhaw-ukawanungan. Kung gayon, tagumpay tayo. Hindi ba ganap, Picson, kaya lamang tayo ay makasama sa pamamahala ng akademya ay tayo ay maniningil ng mga buloy? Ang nakakatuwa pa ay pinayuhan ako ni Padre Irene upang magdiriwang ng isang pidging. Pidging na lason yan. Yan ay nakakapat nating gawin. Akala ko pa na may tagumpay tayo. Yun din ang akala ko. Gabi na, ngunit nag-aaral pa rin si Basilio habang binabantayan si Kapitan Tiago. Ang dami ko pang kailangan tapusin. Tuloy po kayo. Ikaw pala, Ginoong Simon. Andito lang ako para kumastan si Kapitan Tiago. Kumusta nga ba siya? Tungkol sa kanya, lalong lumala ang kanyang kalagayan. Sabi nga ng iba, malapit na siyang mamatay dahil sa laso na kumakalat sa kanyang katawan. Unti-unti nilalasong tulong ng Pilipinas. Basilio, makinig ka mabuti. Sa isang hudyat lamang ay magsisigla ang digmaan. Patawad, Ginoong kong Simon, ngunit nung una, hindi ko nais pumanig sa iyong kagustuhan. Hawak ko ang pamalahaan, Basilio. Nasa aking kamay ang Kapitan General. Ngunit ano ang dapat kong gawin, Ginoong Simon? Gusto kong bumangka sa Santa Clara. At kunin mo ang pinakamamahal kong babae na kilalang kilala mo. Si Maria Clara? Oo, siya. Siya ang dahilan kung bakit bumalik ako sa Pilipinas. At magsikan lamang ang tanging solusyon para mabuksan ang kumbento. Pero huli na ang lahat. Namatay na si Maria Clara. Ano? Nasaktan ni Simon si Basilio dahil sa balitang hindi niya matanggap at humagulgol si Simon. Makaraig, ang ganda ng simoy ng hangin. Naway, iyong pahintulutan na makautang sa iyo. Yun lang, marangal na pagkatao. Maaasahan ka talaga, Basilio. Akala ko katulad-tulad ka ng iba.
nadakip ang mga estudyante at kasali na rito si Basilio. Sinabi ito ni Padre Irene, kaya't sumama ang loob ni Kapitan Tiago. Dahil doon ay namatay siya at naging magarbo ang libing ni Kapitan Tiago. Lumaganap ang balita at umabot rin ito kay Julie. Ka na ba, Huli? Walang masamang gagawin pati tumor lang ang meron ako. Ngunit hindi tayo nakakitiyak. Hindi siya nakontento sa aking pasasalamat nang ipinagtanggol niya si Ingkong. Maniwala ka sa akin. Oo, sige na, Mago. Sumabay ka na sa kumbento. Kung ayaw mong pumasok, umalis na lang tayo. Hindi na nalaman kung ano na ang nangyari sa loob. Tahimik noon nang nahulog ang isang katawan mula sa itaas at ang paglabas ng parang nababaliw na babae. Marami ang naidulot ng mga paskil. Marami rin ang hindi nakapasa. Kumalat rin sa bayan ang pagpapakasal ni Juanito Pilaes at Paulita Gomez. Juanito, ikaw ang papakasalan ko, hindi si Isagani. Iba ang kanyang mga pangarap. Ang gusto ko, ang makapaglakbay at tumira sa syudad. Kaya Juanito, ikaw ang papakasalan ko. Salamat, Paulita, at kuha si Amanyan. Punta din si Simon at si Kapitan General. Umalis ang kawani, isang lalaking binugbog ang nagsumbong kay Basilio tungkol sa nangyari at nung nakalaya ay pinuntahan si Simon na siyang tumulong. Basilio, bakit ka narito? Pinaparusahan na ako ng Diyos. Oras na para sumama sa iyo. Tamang-tama ang iyong pagdating. Halika at ipakikita ko. Ano yan, Ginoo? Ngayon ako ng marami, ngunit nasa panig mo ang katarungan. Halika't samahan mo ako. Ang lampara. Sa loob nito'y punong-puno ng nitroglycerin. May magaganap na isang pesta sa ikasyam na gabi. Tiyak nasasabog ang lampara bang ito ang pagsabog. Kung kaya't dalhin mo lahat dito ang aanib kay Quiroga. Kung ayaw ay patayin. Pilipino man o Kastila. Ginoo, naway magtagumpay ang plano mong himagsikan. Ako'y mauna muna at mamamaalam. Ingat ka, Basilio. Kinuha ni Basilio ang revolver at umalis. Habang naglalakad ay marami siyang naiisip. Hindi ko pala naitanong kay Ginoong Simon kung para saan ito. Nakita niya si Simon na pumasok sa bulwagan ng bahay at maraming mga opisyales ang bumisita. Binabati ni Don Timoteo Pilaes ang mga bisita. Teka nga, si Ginoong Simon. Ginoo, ito na ang ating regalo para sa kasal. Napakaganda! Ginoo, ako'y mauuna na. At sapagkat ganun pa kong gagawin. Adios. Ano nangyayari dito? Wala po, Ginoong Simon. Umalis na si Ginoong Simon. Kaya ngayon, kailangan ko na rin tumakas. Sagani, anong ginagawa mo dito? Nandito lamang ako pang masaksihan ng paghukom. Gusto mo bang mamatay? Hindi mo ako lubos na maintindihan. May pagsabog na mangyayari. Kaya ngayon, umalis na tayo. Samantala, isang liham ang nagpalipat-lipat. Crisostomo Ibarra, sino siya? Siya nga, ito ang kanyang lagda. Ituwag na itong isipin, isa lamang itong paniguradong biro. Mamatay na! Itaas ang metsa! Isang mabilis na anino ang kumuha ng lampara at tumalon sa may ilog ng gabing iyon. Ay hindi narinig ang isang putok.
Si Matang Lawin o Kabesang Tales ay kinakatakutan sa Luzon, pero ang ibang mga tulisan ay nahuli at pinahirapan. Sinong nag-utos sa iyo? Si Simon. Totoo ba yan sinasabi mo? Opo. Sa kabilang dako, si Carolino Utano at ilang kasamahan ay pinapatay ang mga alipin para wala ng trabaho. Isang lalaki ang lumabas sa likod ng bato at namukhaan niya ito, pero binaril din niya. Isa pang lalaki ang lumabas at binaril din niya at nahulog. Nakilala niya na ito pala ang kanyang ingkong na sabay turo sa lalaking nahulog na siyang si Tales. Nakatanggap si Padre Florentino ng isang telegram na takot si Don Tiburcio de Espadana na siya ang tinutukoy na huhulihin kahit nagmamadaling umalis. Nahulaan ni Padre Florentino na si Simon ang tinutukoy sapagkat dumating itong duguan, inilagdaan niya. Kumusta na kaya si Ginoong Simon? Ginoong Simon, bumarito ka. Padre, mapatawad ba ako ng Diyos ng aking kasalanan? Mapapatawad siguro. Hindi niya lang nagustuhan ang iyong pamaraan. Padre, wait, ako lang na nagdudusa. Ako lang nawihirap. Huwag mo siyang sisihin. Gusto ko sanang nagmamisal, Padre. Nangumpisal si Simon at sa huling sandali ay ipinikit ang mga mata at hindi na din kailanman dumilat. Kaawaan sana ang iyong kaluluwa. Kinuha ang mga kayamanan ni Simon at tumungo sa dagat. Itinapon niya ito.